Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Paolo Lusunia. Ako si Julian David. Ang ipapakita natin sa iyo ngayon ay mga tips para gumawa kayo ng iyong sariling balagtasan. Uunahin muna namin ang kahulugan ng balagtasan. Ang balagtasan ay isang pagkatalo na pamamagitan ng pagtutula. Dahil ito ay pagkatalo, ang balagtasan ay nangangailangan ng pagsama ng pagtatalino. Itinuturing sa sinig ang balagtasan dahil hindi lamang sinig ng pagbigkas. Ang nagbibigyang pansin ng mga noon ang lamang ang kanilang dalawang expression ng mukha. Ang pangunahing layunin ng balagtasan ay makapagbahagi ng kaisipan at magpagugaya aliw sa mga manunood. Ang mga mambibigas ay dapat mahusay sa pagbigas at kaysabay ng alas sa kanilang liwa. Ngayon, magbibigay kami ng maikling kasaysayan ng balagtasan. Nabuo ang konseptong ito sa isang pagpupulong ng mga numumunang manunulat noong March 28, 1924. Ito ay nagganap bilang paghanda sa pagdiriwang ng katalaang nagdakilang makatas na si Francisco Balagtas Day sa darating na April 2. Ang unang balagtasan ay nangyari noong April 6, 1924. Ang pinakamagaling sa mga nagbalagtasan ay sina Jose Corazon de Jesus at Florentino Colantes. Kaya naisipan ng mga nag-organisa na magkaroon ng isa pang balagtasan para sa dalawang kagalang-galang na makatak ito. Ngayon naman na walang script. Ginawa ito noong 18 October 1924 sa Olympic Stadium sa Manila. Si De Jesus ay nagwagi bilang unang hari ng balagtasan. At kilala si Jose Corazon de Jesus bilang si Jose Corazon. Dahilan sa kanyang sayan sa balagtasan noong 19. Tunay na mahusay ang balagtasan dahil ito ay nagpapakita ng ating kahusayan sa patula, pagkatalo at kultura. Ngayon, magbibigay kami ng mga tips para gumawa kayo ng sariling balagtasan. Una, dapat ikaw ay pumili ng makabuluhang paksa. Pwedeng tungkol sa gobyerno, pamilya, tamang kasal, pag-ugali, at iba pa. Sunod, hanapin ang sang-ayon na positive at isang ayon na negatibo ng inyong paksa para malaman ano ang magpagkatalunan. Pag-iisipan ang mga linya ng lakanliwa, dapat nandyan ang pagkikilala niya sa sarili at ang mga magbibigas. Ang mga oras na huminto siya para lumubog ang galit ng dalawang magbibigas at ang napili niya ang dapat nalang ng huli. Tapos, gawin naman ang linya ng mga magbibigkas. Huwag kalimutan na dapat patula ang balagtasan. Dapat nandun rin ang mga insulto ng mga magbibigkas para sa isa't isa. Siguraduhin na ang mga linya at ang mga salita ay may kaugnayan sa paksang pinagtatalunan. Gawing malinaw at mahalaga ang mensahe na gusto nyo ipapatid. At ang pinakahuling bagay na kailangan ay ang tagapakinig o manonood ng mga makikinig. Kasi kung wala sila, sino ang maniniwala sa mensahe na sinasabi mo? Sino ang maaliw? At yan na lahat ang gusto namin ibigay sa inyo. Salamat sa inyong oras. Sana may natutunan ka. Amen. Ang pinakamagaling sa mga nagbabalagtas. Ngayon, bibigay kami ng mga tips para gumawa. Ngayon, magbibigay kami ng mga tips. At ang pinakahuling bagay, kailangan ay ang mga tapaking